Good day, si Sir Mark ito. Kilalanin natin ang filosofiya ng isa sa tanyag na katolikong pilosopo sa kontemporaryong panahon, si Carol Joseph Wojtyla o sa mas kilalang Pope St. John Paul II. Si Carol Joseph Wojtyla ay isinilang sa Wadowice, Poland sa isang debotong katolikong pamilya. Napakahusay ni Wojtyla sa akademya, pag-arte sa entablado at palakasan. Nag-aral siya sa Jagiellonian University kung saan nagtapos siya ng degree sa filosofiya at panitikan. Pagkatapos na ikalawang digmaang pandaigdig, pinagpatuloy ni Karol Wojtyla ang kanyang pag-aaral at pumasok sa seminaryo. Siya ay naordinahan bilang pari at pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Roma. Dito siya nakakuha ng Doctor of Theology. Bumalik siya sa Poland at nagsilbi bilang kura paroko, chaplain ng university at profesor ng moral theology. Si Wojtyla ay tinalaga bilang isang auxiliary bishop pagkatapos ay naging arsobispo ng Krakow, Poland. Nahalal si Wojtyla bilang ika-263 na Santo Papa na kinuha ang pangalang Pope John Paul II. Si Wojtyla ay nagkaroon ng malalim at maraming kontribusyon sa simbahang Katolika at sa mundo, partikular sa morality, human dignity, politics, sexuality, marriage, at iba pa. Siya ang isa sa mga lider ng pinakamaraming napuntahang bansa, 113 countries, sa kanyang panunungkulan bilang lider ng simbahang Katoliko. Pagkatapos ng 6 na taon niyang pagkamatay, siya ay beatified at hinirang na santo bilang Pope St. John Paul II. Mula sa Scheller's Formalism and the Ethics of Substantive Values, nilikha ni Wojtyla ang Thomistic Personalism upang ilarawan ng filosofiya ni Thomas of Aquinas. Sa buod ng filosofiya ni Wojtyla, nakasentro ang konsepto ng personalism. Binigyan din niya ang intrinsic na halaga at dignidad ng ating pagkatao. Naniniwala siya na ang bawat individual ay natatangi, hindi mapapalitan o matutumbasan ng anupamang halaga dahil tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ang personalism ay isang tugon sa iba't ibang dehumanizing ideologies at sistema, tulad ng communism at totalitarianism, na naniniwalang tayo ay walang kaluluwa at walang buhay sa kabilang mundo, para tayong isang makina lamang. Ang pananaw na ito ay laganap sa kanyang panahon, maging sa kasalukuyang panahon. Nakita ni Wojtyla ang personalism bilang pundasyon para sa makarapatang pangtao, kalayaan at pag-unlad ng tao. Binigyan din niya ang kalagahan ng pagkatao ng tao sa mga kontekstong pang-ekonomiya, pampolitika at panlipunan. Binigyan din niya ang karapatang magtrabaho, makatarungang sahod at ang papel ng mga individual sa pagbuo ng isang makatarungang lipunan. Si Wojtyla ay bumuo na isang theological approach na tinatawag na phenomenological Thomism. Dito, pinagsama ang tradisyonal na katolikong Thomism sa mga ideya ng personalism, isang philosophical approach na nagmula sa phenomenology. Ang phenomenology ay isang philosophical approach na nakatuon sa paglalarawan at pagsusuri ng karanasan ng tao. Layunin ng phenomenology na maunawaan ng mga structures of consciousness at kung paano natin nakikita at paano tayo nakikipag-ugnayan sa mundo, o how we perceive and interact with the world. Ang impluensyang ito ay makikita sa kanyang akda at talumpati, kung saan madalas niyang pinag-aaralan ang mga subjective aspects of human existence. Naging malaking impluensya sa phenomenology ni Wojtyla ang gawa ni Husserl at Scheller. Kinilala niya ang richness of human interiority at ang kahalagahan ng mga karanasan at damdamin natin sa pag-iral natin sa mundong ito. Inikayat niya tayo na pag-isipang mabuti ang ating mga karanasan at hanapin ang presensya ng Diyos sa loob natin. Isa sa pinakamahalagang kontribusyon ni Wojtyla sa filosofiya at theology ay ang kanyang Theology of the Body. Ang serye ng mga turong ito ay nagsasaliksik sa kahulugan ng human body, sexuality, at sanctity of marriage. Nilahad ni Wojtyla na ang katawan ng tao ay naghahayag ng banal na plano para sa buhay
at pag-ibig ng tao. Ibig sabihin, mahalin natin ang ating katawan dahil ito'y biyaya natin mula sa Diyos. Binigyan din niya na ang ating katawan ay hindi lamang isang pisikal, kundi isang malalim na pagpapahayag ng pagkakakilanlan, pagmamahal at bukasyon ng tao. Ang kanyang mga turo sa paksang ito ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa mga talakayan tungkol sa ethics, marriage at sexuality sa loob at labas ng simbahang Katoliko. Sa Fides et Ratio, binigyan diin ni Wojtyla ang kahalagahan ng parehong faith o fides at reason o ratio sa buhay ng tao. Ito ay nagaganap partikular sa paghahanap ng katotohanan at pag-unawa sa Diyos. Siya ay nangangatwiran na ang faith at reason ay hindi magkasalungat, ngunit magkatuwang at nagpapayaman sa isa't isa. Nagbabala rin si Wojtyla laban sa mga panganib ng relativism, skepticism at secularism na maaaring humantong sa matinding panganib sa sangkatauhan. Ang mga nabanggit gaya ng relativism, skepticism at secularism ay talamak at lumalaganap sa makabagong panahon o sa kasalukuyang panahon. Sa modernity kasi, nagkakaroon ng pagkakawatak-watak ng kaalaman, kalat at pagkawala ng pinag-isang pag-unawa sa truth at moralidad o morality at katotohanan. Binigyan din niya na ang faith and reason ay dapat magtulungan sa paghangad ng katotohanan. Ang faith ay hindi humahadlang sa reason, bagkus ay itinataas at ginagawang perpekto ito. Tinaguyod ni Wojtyla ang moral at ethical framework na nababatay sa natural law. Naniniwala siya na tayo ay may likas na moral sense na naaayon sa layunin ng objective moral truths. Ibig sabihin, hindi subjective truths ang mayroon tayo. Ang inborn sa ating pagkatao mula nang tayo ay pinanganak ay objective moral truths. Nagsalita siya laban sa moral relativism at ang ideya ng mga moralidad ay ganap na subjective, gaya ng pagpapahintulot ng ibang bansa sa contraceptive, abortion, euthanasia at death sentence. Ang kanyang mga encyclical gaya ng Veritatis Splendor at Evangelium Vitae ay tumatalakay sa mga paksa tulad ng kabanalan ng buhay, ang mga prinsipyo ng makatarungang digmaan at mga kahalagahan ng absolute morals. Ang filosofiya niya ay matatag na nakasalig sa tradisyong Katoliko at teorya ng natural na batas o natural law. Si Wojtyla ay tagapagtanggol ng sanctity of human life, sumasalungat sa aborsyon, euthanasia at parusang kamatayan. Ang kanyang encyclical na Evangelium Vitae o The Gospel of Life ay nagpapahayag ng mga turo ng simbahan sa kabanalan ng buhay mula sa paglilihi hanggang sa natural na kamatayan. Dapat nirerespeto natin ang buhay ng bawat isa. Tinaguyod ni Wojtyla ang moral at ethical framework na nababatay sa natural law. Si Wojtyla ay nagbigay ng matinding diin sa freedom and responsibility ng tao. Naniniwala siya na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ang kawalan ng panlabas na hadlang o external constraints, kundi ang kalayaang pumili ng mabuti at paggawa ng kabutihan. Binigyan din niya na ang freedom and responsibility ay magkaugnay at ang mga individual ay may tungkulin na gumawa ng mga moral na pagpili na gumagalang sa dignidad ng kanilang sarili at ng iba. Para sa kanya, ang freedom and responsibility ng tao ay mahalagang aspeto ng human condition. Sa kanya encyclical na Veritatis Splendor or The Splendor of Truth, tinalakay niya ang kaugnayan sa pagitan ng kalayaan at moral na batas. Naginiit na ang mga pamantayang moral ay gumagabay at nagpapahusay sa kalayaan natin sa halip na paghigpitan o i-restrict tayo. Ang pananaw niyang ito sa freedom and responsibility ay umabot din sa mga kontekstong panlipunan at pampolitika. Mariing tinututulan niya ang mapang-aping mga rehimen gaya ng communism, suppression at exploitation. Tulad ng kanyang suporta sa kilusang Solidarity sa Poland, habang binibigyan din niya ang kahalagahan ng responsableng pamamahala at ang paghahanap ng hustisya sa lipunan.
Sa Solidarity, nakatuon ang kanyang filosofiya patungkol sa kanyang social philosophy. Naniniwala si Wojtyla na tayo at ang bansa ay magkakaugnay at may moral na obligasyon na suportahan at pangalagaan ang isa't isa. Ibig sabihin, hindi natin kalaban ang pamahalaan. Ang pamahalaan, hindi rin naman niya kalaban ang lipunan. Dapat bawat isa ay nagpoproteksyon at pinapangalagaan ng karapatang pantao, sinusuportahan ng pangangailangan. Ang kanyang pagsuporta sa Solidarity Movement sa kanyang pinagmulang bansa ay ang kanyang pagsusumikap na itaguyod ang kapayapaan at hustisya sa buong mundo ay nagpakita ng philosophical na prinsipyong ito. Ang personal na karanasan ni Wojtyla na lumaki sa Poland sa ilalim ng pananakop ng Nazi at kalaunan ay naimpluwensyahan ng komunista ang naging makabuluhan sa filosofiya niyang ito. Malaki ang naging papel niya sa pagsuporta sa kilusang Solidarity na naghahangad ng mga karapatan ng mga manggagawa at kalayaang pampolitika sa Poland na nagambag ng tuluyang pagbagsak ng komunismo sa silangang Europa. Sa kanyang mga encyclical tulad ng Solicitudo Rei Socialis o On Social Concern at Centesimus Annus, pinahayag niya ang prinsipyo ng pagkakaisa sa context of economic at social justice. Nananawagan siya para sa isang makatarungang pamamahagi ng mga resources sa lipunan at binigyan din niya ang moral responsibility ng bawat isa at ng bansa para sa common good. Ang filosofiya ni Karol Joseph Wojtyla o Pope St. John Paul II ay malalim na nakaugat sa kanyang pananampalatayang Katoliko at nailalarawan sa pamamagitan ng personalism, phenomenology, isang malakas na moral at ethical framework at isang commitment sa human dignity, freedom at solidarity. Ang kanyang mga philosophical na sinulat at turo ay patuloy na nakaka-impluwensya hindi lamang sa Catholic theology, philosophy at ethics, kundi pati na rin sa mas malawak na talakayan sa nature of humanity, ethics at role ng religion sa makabagong panahon.